storyang ito ay pinamagatang Ang Pinsan Kong Inosente, Episode 9 by Ryan Time. Simulan na natin ang kwento. Every time I hear the song of Barry Manilow na may title na Old Songs, naaalala ko lahat na nangyari sa amin ni Jake. The memories that we've shared, laughter and tears. Tanging old song na lang talaga ang kaya magbalik ng masasayang alaala na yun. Chances na sinayang ko at ang sakit na dinulot ko sa kanya, maging sa aking sarili. Nagsimula kami sa pagiging masaya sa isa't isa, pero humantong kami sa ganitong sitwasyon. We always have a choice. It's just that some people make the wrong one. By Anonymous. Madaling araw na kaming lumisan mula sa spa na pinuntahan namin. Kahit papano ay gumana ang loob ko sa paghingi ng tawad kay Jake. Hindi naman siya nagsalita, pero ramdam ko sa yakap at luha niya na pinapatawad niya ako. May pictures pa nga kami together nila Don, Enzo, Jake at ako. Wala si Paul sa picture dahil nag-CR siya noon. Matapos ako mag-sorry kay Jake, mukha kaming masayang-masaya sa picture dahil pare-pareho kaming naka-wacky face, maging si Jake. Pero hanggang doon lang palang saya niya dahil hanggang makarating ako ng bahay ay hindi na ako kinausap ni Jake. Tahimik lang siya hanggang maghiwa-hiwalay na kami. Niintindihan ko. Pinatawad niya ako pero ramdam ko kailangan niya ng panahon para sa sarili niya. Para pag-isipan ng lahat. Mga bata pa lang kami. Alam kong hindi marunong magtanim ng sama ng loob si Jake. Ako din pala ang mismo magtuturo sa kanya nito. Alam kong sobrang sakit nun para sa kanya. Kaya hindi ko siya masisisi. Kasi kasalanan ko ang lahat. Kung sana naging matatag lang ako. Kung sana hindi ako naduwag na harapin ang lahat. Pumasok sa isip ko yung offer sa akin papuntang Qatar. Hindi ko pa din maisip kung ano yung itutugon ko. Pakiramdam ko kasi, kailangan ko munang ayusin yung sa amin ni Jake bago ko tuloy ang i-grab yung opportunity. Ayokong umalis na lang bigla nang hindi kami nagkakaayos. Ayokong gawin ulit yun sa kanya. Sa susunod na linggo ay araw ng kasal ng Tita Lynette. Anak siya ng pinakabunsong kapatid ng lola namin ni Jake. Gusto niya na kumanta ako at si Jessica, yung kapatid ni Jake. Pero bukod dun ay kinuha din niya ako bilang isang abay. Close kasi kami noon kabataan namin dahil hindi naman nagkakala yung agwat ng edad namin. Mas matanda lang siya sa akin ng 4 na taon. Kasama din sa entourage sila Paul, Don at Jake. Dumating na yung araw ng kasal ni Tita Lynette. Kumpleto ang buong pamilya. Nakita ko din sila Paul at Don na pormang-porma yung suot na barong Tagalog. Kasama nila yung mga girlfriends nila. Kinawayan ko nga sila at ngumiti. Kasama ko naman dumating si Jessica. Nag-practice pa kasi kami ng kakantahin namin mamaya. Kinakabahan ako dahil first time kong kakanta sa isang kasal. Pero hindi ko makitaan ng kaba si Jessica. Sanay na kasi ito. Member siya ng isang choir dati na naipadala na din sila sa Hong Kong noon para sa isang international competition. Kalaunan ay nakita kong dumating si Jake. Nakakapit sa kanya yung babaeng nakita kong kasama niya sa mall. Kapit na kapit ito sa kanya. Para bang gandang-ganda sa sarili. Napaka-fresh ng itsura ni Jake. Hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa kanya. Ang mga mata niyang chinito ay lalong naniningkit. Dahil sa kahangiti niya. Sa tuwing buwabati siya sa mga kamag-anakan, siya na yata ang pinakagwapo para sa akin sa mga taong naroroon. Na naglalakad na siya papunta sa kinaroroonan ko, ay nagtama ang paningin namin.
Binawi niya kagad at naging blanco ang ekspresyon. Hindi niya ako kayang gawaran ng ngiti, tulad ng ipinapakita niya sa iba. Nalungkot ako at napayuko. Naintindihan ko siya kung hindi pa niya ako kayang lubusang mapatawad. Agad kong ibinaling atensyon kay Jessica. Nakaupo kami noon sa pinakaunang mahabang upuan na malapit sa altar ng simbahan. Kinakabahan ako, Kang, sabi ko kay Jessica noon. Before Jake, nauna ko siya maging close dahil pareho kaming mahilig kumanta. Naalala ko pa noon kung paano namin ipagtabuyan si Jake dahil sa pangguguli nito sa pagbivideoke namin sa bahay. Kinakabahan naman talaga ako dahil nga first time kong gagawin yun. Pero nadagdagan kasi nga andun si Jake. Relax ka lang, kuya. Di mo ako gayahin. Pagyayabang niya nun. Kasi veterano ka na kasi. Lahat yata ng amateur contest, sinalihan mo na. Well, anong magagawa ko? Biniyayaan ako ng gantong boses. May isang mayabang kasi itong si Jessica. Parang yung kuya niya rin. Maiba lang. Magkagalit ba kayo ni Kuya Jake? Tanong niya. Nasanay na akong tanungin ng ganoon. Alam kong napansin ng marami ang sa angka namin na parang malayo na kami ni Jake sa isa't isa. Ang nakasanayan kasi nila yung Jake na sunod-sunuran sa Kuya Ryan niya. Para nga kaming kambal na hindi magkahiwalay noon. Dahil wala silang alam sa nangyari sa amin, hindi nila maiwasang magtanong minsan. Hindi ko alam pero siya, baka galit sa akin. Painisente kong sagot. Asar naman talaga kasi yung si Kuya. Kami nga magkasundo pero mas madalas nagbubugbugan. Sinabayan niya ng tawa. Close naman talaga silang dalawang magkapatid. Sweet nga sila pero mas madalas nga yung bangayan nila at bugbugan. May pagka-boyish din kasi itong si Jessica. At nagta-taekwondo noong elementary days niya. Kaya kayang-kaya niya makipagbugbugan sa kuya niya. Pero alam mo, kuya, galit na galit si mama dyan kay kuya. Laging wala sa bahay tapos uuwing lasing. Minsan naman, pag nasa bahay siya, kung sino-sinong babae ang pinapatulog sa kama niya. One time, hinanap ko sa bag niya yung hiniram niyang sunglasses ko. Nakakita ko ng marijuana at sobrang dami. Parang gulat na gulat siyang nag-explain. Kaya sinumbong ko siya kay mama. Tapos galit na galit si mama. Ayun, sineramonan siya. Hindi na ako nagulat sa sinabi ni Jessica. Dahil nabanggitan noon ni tita sa akin ng mga bagay na yan. Isa din yun sa dahilan kung bakit gusto kong magkaayos kami ni Jake. Dahil alam kong sa akin lang siya makikinig. Pero hindi pa yata tamang panahon. At ito pa, kuya, pagpapatuloy ni Jessica. Alam mo bang may death threat yan? Nagulat ako. At labis na nabahala. Bakit siya magkakaroon ng death threat? Ibang usapan na to, buhay na ni Jake ang nakasalalay. Ano? Bakit? Gulat kong tanong kay Jessica noon. Kasi naman, kuya, ginawa niya kasing negosyo yung marijuana. Nagbebenta siya sa mga kakilala niya. At kahit sa mga hindi niya kakilala. Pero wala siyang niririmit na pera doon sa nagsusupply sa kanya. Dahil siya mismo ang gumagamit ng binibenta niya. Siya ang halos na nakakaubos. May halong pag-aalala na sambit ni Jessica.
Sobra sila nag-aalala sa kapakanan ng kuya niya. Kaya noong nalaman daw ni Tito, yung tatay ni Jake, ay sobrang nagalit daw ito. At binigyan si Jake ng pera para bayaran ang dapat bayaran sa supplier ni Jake. Balak sanang iparehab ni Tito si Jake pero nangako si Jake na hindi na uulit at nagtiwala sila sa sinabi ni Jake. Tuwang-tuwa nga daw sila tita dahil dumating na ako para magabayan ulit si Jake. Ang kaso, iba na ang sitwasyon namin ngayon. Nakakalungkot at nakababahala na hindi tulad ng dati. Sa mga nalaman ko na yun ay naghalo ang labi sa lungkot at pagkakabahala. Bakit humantok si Jake sa ganito? Sobra-sobra na to. Hindi ko alam kung kasalanan ko pa din pero labis talaga ako nag-aalala sa kapakanan niya. Paano kung natuluyang patayin si Jake? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko noon. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana ako umalis. Ayokong mawala si Jake sa ganoong paraan. Hindi baling huwag niya na akong pansinin kahit habang buhay pa. Huwag lang siyang mawala sa ganoong paraan. Natulala ako sa mga narinig ko at hindi ko na nakuha ang iba pang sinasabi ni Jessica. Si Jake lang ang nasa isip ko. Ang kapakanan niya at ang offer ko sa Qatar. Nagdadalawang isip akong i-grab yung offer na yun. Manghihinayang naman ako kung ito-turn down ko yung offer. Dahil mas malaki ang sahod na makukuha ko kung sakali. Kailangan ko yun. At kailangan ng pamilya namin. Pero baka naman magtuloy-tuloy si Jake sa kalokohang ginagawa niya. Ay, gulong-gulo na ako. Kuya, hindi ka naman nakikinig eh. Pagrereklamo ni Jessica. Ang dami na pala niya naikwento. Pero hindi ko naiintindihan yung iba. Sige, mamaya na nga lang. Magsisimula na daw yung ceremony. Dugtong niya. Tumangulong ako at lumingon sa kinaroroonan ni Jake. Nakatingin din pala siya sa akin. Pero agad na umiwas. Maya-maya ay sinabihan na kaming pumwesto sa bukana ng simbahan dahil mag-uumpisa na yung ceremony. Dumating na kasi yung bride. At dahil kami lang ni Jake ang matangkad, parehas kaming nasa likuran ng pila. Pero nasa unahan ko siya. Kapartner ko noon si Rose na kamag-anak din namin. Ang partner naman ni Jake ay si Jessica. Tinitingnan ko lang ang familiar na likod ni Jake na noon ay binibilang ko pa kung ilan ang nunal niya sa bahaging yun. 6 ang nunal niya sa likod at hindi ko nakakalimutan yun. Hindi naman siya lumilingon sa likod ko kaya pinagsawa ko ang mga mata ko na masilayan siya. Labis ang lungkot na nararamdaman ko. Parang gusto kong dumikit sa kanya at yakapin sa likuran at hindi na pakakawalan pa. Yung bang yakap na dati kong ginagawa sa kanya sa tuwing natutulog kami? Yung yakap na pumupuno sa pagkatao ko. Gustong gusto kong guluhin ang nakaayos yung buhok na dati ay napipikon siya na para bang bata sa tuwing ginagawa ko yun. Gustong gusto ko din pitingin yung tenga niya na pinagdidiskitahan ko sa tuwing ginugulat niya ako. Sobra akong nangungulila sa kanya. Ilang dangkal lang ang pagitan namin pero parang napakalayo niya na hindi ko kayang abutin. Madami akong gustong gawin sa kanya ng mga oras na yun. At alam kong hindi ko na ulit magagawa sa kanya. At nakadagdag yun sa matinding kalungkutang lumulukob sa pagkatao ko ng mga oras na yun. Nasa harapan ko na siya pero hindi ko magawa ang mga gusto kong gawin. Gusto ko siyang kausapin pero ramdam ko yung bigat ng pakikitungo niya.
at wala akong lakas ng loob na gawin yun. Masyado akong duwag pagdating kay Jake. Sa sobrang kaduwagan ko ay ako mismo ang nagiging dahilan ng pagkalugmok at nagkait ng kaligayahan sa kanya. Duwag kasi ako. Duwag. Kung maibabalik ko lang sana yung dating kami. Kung maibabalik ko lang sana. Nagsimula na yung ceremony at kanya-kanya kami naglakad sa aisle. Sinalubong kami ng mga ngiti ng mga taong naroon at flashes ng camera. Nang makapwesto na kami, nagpalakpakan ng mga tao. Nagsimula na ding pumainlan lang ang napakalamig na boses ni Jessica sa kantang I Will Be Here na sinabihan din ng piano. Si tita ay nag-request nun dahil paborito daw kantahin sa kanya ng mapapangasawa niya yon. Ako dapat ang kakanta nun pero tumanggi ako. May something kasi sa kanta na magpapaalala sa pangakong hindi ko tinupad. Ang pangako namin ni Jake na walang iwanan. Tumingin ako sa groom na halos namumutla sa kaba at nangingilid ang luha. Hindi halos pumipikit nang makita niyang napakagandang bride na kasalukuyang nagba-bridal walk. Tumingin ako sa gawin ni Tita Lynette. Mabagal ang paglalakad niya habang nakakapit siya kay Lolo Anton, ang tatay niya. Damang-daman niya ang paglalakad na parang sinasabi niyang, "This is the happiest moment of my life." Mabuti pa si tita. Nagawa niya magmahal ng walang ipinagbabawal. Magagawa niya ng ialay ng buo ang kanyang pagmamahal at pagkatao sa isang lalaki na nag-iintay sa kanya sa altar. Mabuti pa sila. Hindi nila mararanasan ang kutsain at husgahan ng mga tao dahil sa pagmamahal nila. Inilipot ko ang tingin ko sa paligid at madami ang naluluha sa galak habang nakatingin sa nakaglalakad na bride. Parang nahahawa ako sa pagluha nila. Ibinalik ko kay tita ang tingin ko. Pero sa pagkakataong ito, naluluha na ako habang nakangiti. Si Jake kasi yung nakikita ko sa isip ko. Si Jake na sobra ang tuwa sa tuwing nakikita ako at sinusugod ako ng yakap. Si Jake na nakasimangot sa tuwing nagtatampo sa akin. Si Jake na walang humpay sa pagkwento. Si Jake na masaya sa lahat ng bagay basta kasama niya ako. Si Jake, ang pinsan kong inosente. Mas naluha pa ako sa huling Jake na nakita ko. Umiiyak siya habang inaamin niya na mahal niya ako. Pinilit kong huwag masaktan. Pero anong magagawa ko? Mahal kita eh. At talo ako. Parang echo yun na paulit-ulit sa pandinig ko. Nilingon ako ni Don na noon ay nasa tabi ko. Napansin niya yatang hindi akma ang pagluha ko. "Kuya Ray, OA na ha?" Pangaasar niya sa akin. Sabay tapik niya sa balikat ko. Ngumiti lang ako at pinunasan ng panyo ang mga luha ko. Lumingon ako sa gawin ni Jake na tahimik na pinapanood si tita. Napansin niya yatang nakatingin ako sa kanya. Lumingon siya sa akin at saka naman ang pag-iwas ko ng tingin sa kanya. Nakapag-exchange na ng vows at nag-oo na ang groom at bride sa harap ng pare. Saka ko tinawag upang maghandog ng kanta. Sobrang kaba ko noon. Iniwasan kong tignan si Jake. Baka lalo kasi akong kabahan. Nirequest ni Tita Lynette na kantahin ko ang "Ikaw ang aking pangarap" ni Martin Rivera. Prenactice ko yun ng 3 araw. Nagsimula nang tumugtog ang pianista. Sakto lang ang kinang kanta. Hindi masyadong mataas at hindi naman masyadong mababa. Nirequest ko kasi yun para masabayan ko ng maayos ang kanta. Medyo soulful ang dating ng tunog. Pumikit ako para mabawasan ang kaba.
at upang damhin ang bawat liriko, saka nagsimulang kumanta. Kitang-kita ko ang inosenteng si Jake sa isip ko. Naglalaro ang masayang nakaraan. Imunulat ko ang mga mata ko. Nabawasan na kasi ang nararamdaman kong kaba dahil nadala na rin ako ng kanta. Bagamat may kirot na nararamdaman ay nakuha ko pa ding ipagpatuloy ng maayos ang kanta. Ramdam ko nakatingin sa akin si Jake. Nasisilayan ko kasi siya sa gilid ng aking mga mata. Pero iniiwasan ko ba din siyang tignan, baka kasi maiyak ako dahil damang-dama ko talaga yung kanta. Hindi man ang buong kwento namin ang tinutukoy ng kanta, pero may mga bahagi nagpapaalala ng mga nakaraan sa amin. Muli akong pumikit para mag-concentrate. Tumataas kasi ang mga pyesa. Nakanta ko ng maayos ang medyo mataas na bahagi na yun dahil siguro sa damang-dama ko ang pagkanta, hindi ako nahirapan. Ikaw ang aking pangarap. Habang kinakanta ang huling linya na yun, hindi ko na mapigilan tumingin kay Jake. Titig na titig siya sa akin habang nababasa ko sa mga mata niya. Ang saya, lungkot at pananabik. Hindi ko masyadong mawari kung alin sa mga yun ang ibig sabihin ng mga mata niya. Natapos ko ang kanta at nagpalakpakan ng mga tao. Nag-iwan din ako ng mensahe para sa dalawang kinasal. Natapos ang seremonyas. Nag-picture taking muna kami. Kakaunti lang ang bilang ng pamilya ng groom. Mas marami yung sa amin dahil misto ng isang barangay. Pinansagan nga kaming pamilya ng di magiba dahil sa sobrang dami namin. Kinulit ako ni Don na mag-selfie gamit ang phone ko. Pumayag naman ako. Panay kuha niya ng picture naming dalawa habang hawak niya ang phone. Kalaunan, nakita niya si Jake at tinawag para sumali sa picture namin. Noong una tumatanggi si Jake pero napapayag siya ni Don. Doon sana siya pupwesto sa tabi nila Don. Kaso pinalipat siya sa tabi ko. Nag-aalangan pa nga siya na lumipat dahil ako ang makakatabi niya. Pero wala din naman siyang nagawa. Kapag titingnan mo sa larawan, akala mo wala kaming samaan ng loob. Akala mo masaya kami. Nga pala guys, nasa FB account ko pa din yung picture na yon. Masaya ding naidaos ang program sa reception. Ginanap iyon sa isang hotel. Pinakanta pa ulit kami dalawa ni Jessica na tag-iisang kanta. Gabi na nang matapos ang program. Medyo nabitin kami sa aming iniinom na beer. Kaya napagkasunduan namin magpipinsan na mag-bar. Hindi na siguro ako sasama sa inyo, sabi ko kay Don. Ano? Pinanlakihan niya ako ng mata. Kuya naman, minsan lang to oh. Pagmamaktol niya. Kapag sumama kasi ako, hindi sasama yang si Jake. Paliwanag ko sa kanya. Akong bahala sa kupal na yun. Sumang-ayon na lang ako at sinabing mauna na lang ako tulad ng dati para sumama si Jake. Tinawag ko si Enzo para may makasama ako sa bar habang nag-iintay sa kanila. Pumayag naman siya at nagkita na lang kami sa bar na sinasabi nila doon. Nakapag-reserve na kami ng mahabang table para sa aming magpipinsan. Dalawa lang kami ni Enzo dahil hinihintay pa namin yung iba. Kaya kwentuhan muna kami. Hindi na muna kami umorder ng mainom dahil baka kaya pag dumating yung mga pinsan ko, lasing na kami. Kaya nagkwentuhan na muna kami. Iba't ibang bagay ang pinagkwentuhan namin. Natutuwa ako dahil may mga sinaseryoso na siyang girlfriend ngayon. Binibida niya palagi sa akin. Masaya ako para sa kanya. Hindi na din naman niya ako kinukulit sa mga nararamdaman niya para sa akin. Dahil alam naman niya na mag-best friend lang talaga kami. Bok, ang ganda niya di ba? Tuwang-tuwa siya habang pinapakita ang picture ni Tina, ang girlfriend niya. Oo nga Bok, maganda siya. Teka, kailan mo ipapakilala sa akin? Maganda naman talaga si Tina. Simple lang siya at mukhang mabait.
Sa susunod na araw, Bok, may excitement ang tono niya. Schoolmate daw niya si Tina at solid fan niya ito. MVP kasi itong si Enzo sa school. Teka, may iba tayo. Kamusta kayo ni Jake? Hindi ko pa din alam, Bok. Nagsorry na ako sa kanya, di ba? Pero hindi niya pa rin ako kinakausap. Malungkot kong sabi. Baka kasi kailangan lang niya ng panahon. Sabi niya. Balak mo bang sabihin sa kanya na mahal mo din siya? Dugtong pa ni Enzo. Pero mariin akong umiling. Hindi. Hindi na, Bok. Para saan pa? Hindi naman kami pwede. At alam mo yan. Aantayin ko na lang sigurong mapatawad niya ako. At maging okay kami. Alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang sabihin sa kanya yun. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Nanaig pa din kasi ang utak laban sa puso ko ng mga panahon na yun. Oo, alam ko, nakakainis. Pero hindi ko talaga kayang harapin ang nararamdaman ko. Hindi kayang sabihin ng bibig ko ang pugso ng damdamin ko. Dahil alam kong mali. Maling-mali. Dumating na sila at kumuhay sa amin. Kasama ang girlfriends nila. At ang iba pa naming teenager na pinsan. Kitang-kita ko ang reaksyon ni Jake. Tulad noong nakita niya ako sa spa. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Tuloy-tuloy lang siya na tumungo sa kinaroroonan namin. Nakakapit pa din sa kanya yung babaeng kasama niya sa mall nung nakaraan. Baka, kako, ito yung bagong girlfriend ni Jake. Umorder na kami at nagsimula ng uminom. Habang pumapainla lang ang malakas na tunog ng dance music sa magkakabilang speaker sa lugar na yon. Puro kwentuhan lang ang ginawa namin. Nagkukwento din si Jake at nakikipag-asaran sa mga pinsan namin. Pero umiiwas pa din siya sa akin. Medyo may tama na kami. Nagaya silang sumayaw sa dance floor. Tumanggi ako dahil wala naman talaga akong hilig sa sayawan. Naiwan kami ni Jake at yung babaeng kasama niya. Maya-maya ay bumulong yung babae kay Jake. Tila nagpaalam na magsi-CR muna. Naiwan na lang kaming dalawa ni Jake. Tahimik lang kami pinapanood ang mga pinsan namin nag-i-enjoy sa pagsayaw. Gustong gusto ko na siyang kausapin. Hindi rin ako masyadong makaramdam ng hiya dahil sa alak na nainom ko. Pagkakataon ko na ito. Humugot muna ako ng lakas ng loob sa kamarahan na tumikim. Galit ka pa ba? Hindi ako tumitingin sa kanya. Hindi siya kumibo. Talang ingay lang ng bar ang narinig ko. Mga ilang segundo ay nagsalita ulit ako. Ang gwapo mo kanina. Nailang man pero yun ang way ko para ibahin ang flow ng magiging usapan namin. Hindi pa din siya kumikibo. Nilingon ko siya para siyang nangingiti na nagpipigil. Nakaramdam ako ng pagiging komportable. Kaya ginulo ko ang buhok niya na tulad ng dati kong ginagawa. At pinihit ang ulo paharap sa akin. Umiiwas siya ng tingin pero nangingiti talaga siya. Patingin nga na mukha ng bunso kong pogi. Binibaby ko na siya at nakangiti ako. Tinabig niya na mahina ang kamay ko. Kuya naman eh. Pagmamaktol niya pero nangingiti pa din. Naaaliw ako sa reaksyon niya kaya napatawa ako. Gumaan ang pakiramdam ko dahil tuluyan na siyang ngumiti.
Effective pa rin pala ang strategy ko sa pagsusuyo sa kanya. Sa tuwing nagtatampo siya, sobrang laki ng ngiti ko at sobrang saya na nararamdaman ko nang makita ko muli ay yung mga ngiti na yun. Ano? Hindi ka na ba bata? Binata ka na. May bulbul ka na at taga-ano ka na. Inuunahan ko na siya. Paulit-ulit niyang reklamo sa tuwing nangyayari yung ganong eksena sa amin. Ngiting-ngiti talaga ako. Ang cute niya kasi. Hindi, ang sagot niya. Ano nga? Nakangiti pa din ako. Mahal na kasi kita. Medyo ilang ang pagkakasabi niya. Ngayon habang nakatingin siya sa mga sumasayaw, alam ko, namumula siya sa alak pero ramdam ko na nahihiya din siya sa sinabi niya. Alam ko naman na mahal niya ako, pero nagulat talaga ako sa pagkakasabi niya na yun. Natameme na naman ako habang nakatingin sa kanya. Hindi ko kasi inaasahan na yun ang sasabihin niya sa pangungulit ko. Nag-isip ako kung ano yung gagawin ko. Ayoko talagang sabihin na mahal ko din siya. Mahirap na. Lumingon siya sa akin ng seryoso. At siya namang pagkabawi ko sa pagkakatameme ko. Oo naman. Alam ko yon, Jake. Mahal din naman kita, alam mo yan. Iba ang tono ng pagkakasabi ko na yun. Sinadya kong isipin niya na mahal ko siya bilang kapatid. Ngumiti lang siya pero parang pilit. Malungkot ang mga mata niya na kahit nakangiti siya. Tinusok ko siya sa tagiliran at napaigtad siya. Kiniliti ko na siya ng tuluyan para mabago ang mood niya. Ayokong makita ang lungkot na yun. Okay na tayo ha? Sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Kiniliti ko ulit siya at tawang-tawa na siya na parang naduduwal. Nagmamakaawa na tigilan ko na. Pero hindi ko ginawa yon. Sa halip, tinodo ko pa ang pagkikiliti sa kanya. Hanggang sa... Oo na! Teka lang kuya, oo na. Sabi niya na hirap huminga. Dinadaan mo na naman ako sa ganyan mo. Pagmamaktol ni Jake noon. Inakbayan ko siya at umakbay din siya sa akin. Parehas na kaming nakangiti at sobrang saya ko. Alright, ang lakas maka PBB teens ni Rai at Jake, no? Away-bati lang. Actually, kinikilig din ako habang binabasa tong episode 9 na to eh. Kayo guys, kinilig din ba kayo sa episode na to? Comment nyo lang sa baba tapos basahin ulit natin sa next episode. And shoutout muna tayo guys. We have Daryl Mendoza. Ang sabi niya, ang sakit-sakit. Sobra kong naramdaman ang part na ito. Sabi naman ni Edgardo, good morning. Ako rin, ang ganda ng stories ni Jake at Rai. Kung talagang mahal nyo ang isa't isa, ipaglaban ninyo. Siguro naman kahit magpinsan kayo, hindi naman siguro masama yun kasi mahal ninyo ang isa't isa. Gagawin ko yun kung ikakasaya ko kasi mahal ko eh. Tapos sabi naman ni Sonny Gonzalez, good morning, oo nag-enjoy. Kailan ba matutupad ang gusto ng dalawa, ang matatamis ng lihim ng pagmamahalan? Tapos shoutout din tayo kay Wilfredo, kay Kuizken, kay Gretz, kay Pierce, kay Joseph, and John Ray Borromeo. And guys, kung meron kayong stories na gustong i-share or ibahagi, please don't hesitate to send us an email sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli.